Hello, hello. Okay, good evening po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran natin sa Living Water Baptist Church, nakapasok na ba? Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, and please understand, this is the leading of God, na ako po ay nandito muna ngayon sa Victory Fundamental Baptist Church, at ako po'y bumabati sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan. At ang aking pong nais bigyang pansin ngayong gabi ay ang napakagandang message na ibinigay po sa akin ng Panginoon nung Sunday. By the way, congratulations po sa mga kapatiran po natin sa Pampanga, sa pangunguna po ni Pastor Mark J. I can say na ang anniversary po ay mabunga at talaga namang mapagpala. Kaya purihin po ang Panginoon. At sa mga kasama rin po natin sa online, ako po ay bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. At sa mga kapatiran natin dito sa Victory, salamat po sa mga matatamis nyong ngiti. Napakatamis po, mga minamahal. Ano ho? So halatang masayang-masaya po kayo ngayong gabi. Ayan. So Proverbs chapter 20, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Proverbs chapter 20. Pag-pray nyo po yung anniversary, ha? At ang Victory, solid ba kayo sa Sunday? Parang liquid ang sagot nyo, ha? Solid ba kayo? Solid ba kayo sa Sunday? Naku, grabe, excited na po ako sa anniversary. Yung speaker po natin, alam ko magiging blessing po siya. Please do pray for the success of the evangelistic meeting in the morning. Please pray for Pastor Jennifer Aguilar. And ipag-pray din po natin, lalo na po yung ating malakihang pagtitipon sa hapon, nagaganapin po sa bahay ng alumni, okay? Sa UP. At ang ating pong attire ay Pilipiniana. Okay? So kung walang barong, walang problema. Basta may bahag. Basta yung pang ano, ha? Oo. pang Pilipino. Okay? So sige po. Proverbs chapter 20, verses 6 and 7. Most men proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Para sa ikalawang pagbasa po, I would like to request the congregation to please again read our text. Proverbs 20, verses 6 and 7. Ready, begin. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Kukunin po natin yung message natin sa sinabi po ng verse number 6. Ang sabi po, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Ang message po natin, ang title po, Be Found Faithful. Be Found Faithful. Let us pray. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muli makaparito sa dakong ito. Pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan. Dinadakila ka po namin, aming Ama. At ngayong sandaling ito, Diyos, lumalapit po kami ng may mababang puso upang hilingin po sa iyo, dakilang Diyos, ang muling pagtuturo at pangungusap mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po na dinala mo kami ng ligtas, dakilang Diyos. Salamat din po sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa amin, proteksyon sa araw-araw, probisyon sa aming mga pangangailangan. At sa mga hindi po namin nakasama at hindi nakadalo sa pagtitipon, nawa dakilang Diyos, tatayo po sa iyong harapan ang kanilang dahilan. Sa mga meron pong valid reason, I pray, O Father, that you will continue to give them comfort, especially sa mga meron pong karamdaman o mahal sa buhay na may karamdaman. At isa na nga po, Panginoon, na nais po namin na hilingin sa iyo na pagaligin mo po si Sia, Panginoon. At ang ilan pa sa mga kapatiran po naming presently, mayroon pong sakit ngayon. Si Sister Julie, recovery po at ang pag-iingat po sa kanilang anak. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, abutin mo po kami ng iyong banal na salita sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen
Amen. Okay, you may now be seated. Maraming salamat po. At dito po sa ating pag-aaralan, kung kukunin po natin yung pinakadiwa po ng talata, ang sabi po ni King Solomon, ang kalimitan sa mga tao, napakagaan na magdeklara, magsabi, magpahayag ng kanilang galing, ng kanilang kabutihan, ng mga bagay na kanilang nagagawa. That is actually the idea of what King Solomon said. Most men will proclaim everyone his own goodness. Alam niyo po sa Kristiyanong konteksto, kahit na nga po totoong may achievements tayo, kahit na nga po may mga galing at kakayahan tayo, ang tagang prinsipyo parang masagwa po pagka yung ikaw mismo ang bida ng bida sa sarili mo. Ang maganda raw po let another man praise thee, not with thine own lips, di po ba? But here we can see that King Solomon is stressing or emphasizing the truth or the reality na ang kalimitan sa mga tao napakagaan magbuhat ng bangko. Napakagaan na magsabi ng buti nila. Pero alam niyo ang paglulundo niya, sabi niya, but a faithful man who can find. Alam niyo po yung salitang faithful, pag inisip niyo po, basically, ang ibig sabihin nito, loyal, honest, sincere, committed, consistent. Pag sinabi nating faithful, ito po ay pumapatungkol sa usapan ng pagiging loyal, honest, sincere, committed, and consistent. Hindi po pwede na iyong tatawaging faithful ang isang tao na walang loyalty. Of course, sa usapang sa Diyos, pangunahin, mga kapatid. Diba? First of all to God. Hindi mo po pwedeng sabing faithful ang isang tao na hindi loyal sa Diyos. Same sa usapang tao, mga kapatid. Sa usapang mag-asawa, pag hindi loyal, mga kapatid, yan po ay hindi dapat tawaging faithful. Pagka dishonest, hindi faithful yan. Kapag ka hindi sincero, hindi faithful yan. Pag walang commitment, hindi faithful yan. Kapag ka po hindi consistent, hindi po faithful yan. So again, let me emphasize to you that when we say faithful, it means loyal, honest, sincere, committed, and consistent. Dito po sa sinasabi niya, napakagandang kunin natin yung klarong unawa Ang sabi niya, yun ang karaniwan sa mga tao. Okay? Proclaim their own goodness, but a faithful man who can find. In verse number 7, ang sabi po, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Ibig sabihin po, yung pong taong matuwid na may integridad, ibig sabihin, pagka ako at ikaw ay nabuhay na may katapatan, pati yung mga sumusunod sa atin, pagpapalain. Amen? So maganda po ang buhay ng isang taong matapat. Pero ang tanong, but a faithful man, who can find? I remember one of my messages na sa pag-aaral po natin ng Biblia concerning faithfulness, it is required. Diba? In 1 Corinthians chapter 4, lalo na po sa katayuan natin bilang katiwala ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, ang linaw-linaw mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Diba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, kung ikaw ay katiwala ng Panginoon, so napakaganda po na makita natin na required ang faithfulness. So yan po ang sinabi ni Apostle Paul. At siyempre pa, knowing kung sino ang Diyos natin, to be faithful is right. To be faithful is reasonable. Kung kilala mo kung sino ang Diyos, mga kapatid, sa pangkalahatan, ang faithfulness po ay tama. Diba? Hindi po yung kapaligiran ang magiging dahilan para i-justify natin na hindi na tayo mabubuhay ng may katapatan. Ano man ang paligid, ang faithful dapat faithful. Amen? Kasi nga consistent dapat
Consistent dapat. May nakakita, walang nakakakita, may pumupuri o hindi pinupuri, anuman po ang pananaw at sasabihin ng tao, ang faithful ay dapat magpatuloy at manatiling faithful. Amen? At alam niyo kung bakit? Kasi tama lang na maging matapat tayo dahil una, Kristiyano tayo. And knowing kung sino ang Diyos natin, tama lang na maging matapat tayo sa Diyos. Amen? Of all the things na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, tama lang na tayo po ay maging tapat. Tama lang, mga kapatid. And makatwiran lang. It is but reasonable for us to be faithful to our faithful God. Do you really believe that our God is faithful? Ano ba ang manifestation ng faithfulness sa atin? Yung palang gisingin ka ng Diyos sa umaga. Diba? Ang bawat paggising ay pagpapala ng Panginoon. Ang bawat paggising ay kapahayagan ng katapatan ng ating Panginoon. Ang mga probisyon sa buhay mo ay kapahayagan ng katapatan ng Panginoon. Yung ingatan ka niya araw-araw, yung puntugunan ka sa iyong panalangin, yung abutin ka sa iyong mga problema at sa lahat ng sitwasyon mo sa iyong buhay, yan po ay kapahayagan ng katapatan ng Diyos. Kaya makatwiran lang na maging matapat ka sa matapat na Diyos. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa Biblia, yung masama raw, hindi dapat gantihan ng kasamaan. Di ba? Huwag kayo wikang maghigantihan ng masama sa masama. Kung yung masama po, ipinagbawal ng Biblia, nagantihan natin ng masama. Ang tanong po, yung mabuti pa kaya, ang okay ang Diyos, nagantihan mo ng masama? Kung yung masama, hindi binigay ng Diyos ang lisensya sa iyo para gumanti ka at maging valid reason for you to do, wrong sa mga gumawa ng wrong sa iyo. Di lalo na pong napakasama na yung mabuti, gagantihan mo ng masama. Mga kapatid, mabuti po ba ang Diyos? Makatwiran po ba na yung mabuting Diyos ang ginaganti mo? Kawalan ng katapatan? Sabi mo, kaya ka buhay, kaya ka may lakas, kaya may kasaganaan ng buhay mo dahil sa matapat at mabuting Diyos. Tapos eto, ikaw, anong ginaganti mo sa Kanya? Hindi ka dadalo pagka hindi mo feel? Tapos yun na lang eksaktong sinabi niya sa iyo na ibibigay, pinag-iinteresan mo pa, pinangihinayangan mo pa? Yung Diyos, yung 100% na tinanggap mo sa Kanya, hindi niya pinanghinayangan. Di ba? Mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti ito. Yung pong 100% na tinanggap natin, kanino po yan? 100% yan. Tinanggap natin sa Panginoon. Tapos tayo, 10% lang. Issue pa, debate pa. Kaya nga sabi ko, makatwiran ba na ikaw yung Kristiyano, panay ang patuto mo, ang bait ng Diyos, ang dakila ng Panginoon, grabe talaga ang katapatan ng Panginoon, ibang klase talaga ang Panginoon, pero hanggang ngayon, di mo maibigay yung tithes mo, hanggang ngayon, di ka makapag-offering ng tapat, hanggang ngayon, hindi ka makaganap ng mga bagay na dapat gampanan mo sa Diyos. Buti pang wag mo nang idiin kung gaano kabuti, kung gaano katapat, at kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo, kaysa ididiin mo yan, tapos ang igaganti mo, kawalan ng katapatan. Mga kapatid, hindi po pwedeng baliwalain natin ang katotohanan ito because it is but reasonable na maging faithful tayo sa Diyos. And it is rewarding. Amen? So, hindi po ito yung message ko. Inililay down ko lang po, nagagamitin kong pundisyon, ito pong message na ito na kung tutuusin na ibahagi ko na. Even living water, they are aware of that, mga kapatid. Di ba? Na ang faithfulness po, it is required, it is right, it is reasonable, and it is rewarding. Mga kapatid, yun po ang ginagantimpalaan ng Panginoon. Kaya dito po sa ating magiging pag-aaral, ipinapakita po ni King Solomon na hindi madali na makakita ng mga taong matapat. Kaya naman ang challenge natin, nawa tayo ay masumpungang matapat. Amen? Masumpungan po tayo ng Diyos na matapat. Hindi kailangang manglimos ang Diyos sa atin. Hindi kailangang magmakaawa ang Diyos sa atin. Hindi kailangang puwersahin tayo ng Diyos. Yung realization po natin dapat magdala sa atin sa kaisipan na tama lang na tayo po'y maging matapat sa Diyos. Amen?
You know, the reason why I am doing, ito pong mga bagay nito, particularly yung klase ng paglilingkod ko sa Diyos, minsan doon pa lang na-amaze na kayo, doon pa lang po, maaaring sasabihin nyo po, napakatindi talagang tuwing may isip mo kung sino yung klase ng Diyos na meron tayo, may isip mong hindi talaga labis, hindi talaga sobra, kulang pa mga kapatid. Sapagkat kung ang pag-uusapan ay ang deserve ng Panginoon, deserve ng Diyos, ang higit pa sa kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung magagawa natin, deserve ng Panginoon yan. Amen? Now, ang simpleng point ko lang po, ganito kung tayo po na hindi karapat-dapat, nagagawa ng Diyos na maging matapat pa rin sa atin, bakit ang Diyos na karapat-dapat parang hirap na hirap ang tao na maging tapat? Yes. Ang kadalasan sa mga tao, napapansin natin ang mali, nakikita natin ang mali ng kapwa natin, pero bulag tayo sa kung ano yung kamalian natin Di ba? Ang karamihan sa mga tao, ang tingin niya sa sarili niya, magaling siya, tama siya, mali ang ibang tao. But the problem is, why hindi nakikita sa ating mga buhay? Kasi ako, simple lang po ang aking naiintindihan. Pag tama ka, tama ang gagawin mo. Pag tama ka, dapat tama ang lakad mo. Pag tama ka, dapat tama ang katwiran mo. Hindi mo po pwedeng pagtagpuin na pinalalabas mong tama ka. Di ba yung bang mga tipo ng mga tao? Sabi ng mga, alam nyo, marami namang mga hypocrite dyan sa church. Di ba sabi ko, di ka pa nahihiya nun, yung hypocrite uma-attend, ikaw hindi? Di ba? Kumbaga, marami kang po pwedeng pintasan sa mga dumadalo, pero ang tanong ko sa iyo, ano ang itatawag sa iyo? Na ikaw napipintasan mo yung mga dumadalo, pero ikaw na namimintas, hindi ka dumadalo. Pinintasan mo yung boses na kumakanta na hindi maganda, anong gusto mong palabasin? Maganda boses mo. Kasi kung hindi maganda ang boses mo at namintas ka, ang tibay mo naman. Hindi naman maganda ang boses mo, namimintas ka pa. Okay? Hindi, kaya ako pinipintasan kasi maganda po ang boses ko. Lalo na mga tibay mo. Yung hindi maganda boses, kumakanta. Ikaw, ang ganda ng boses mo, hindi ka kumakanta. Kaya wag na tayong makatwiran. Wala tayong kalalagyan. Kasi hindi makatwiran talaga yun. Naintindihan niyo po? So it is good to always consider na talagang hindi tayo dapat mabuhay doon sa idea na ibinibilang doon sa ang galing-galing nating puri ng ating sarili. Pero tapat ba tayo? Brethren, be found faithful. 3 things I would like to share after this introduction. Faithfulness is a given choice. It is a good choice. Yung katapatan po, kasi tingnan nyo po ang Diyos kung paano niya dinisenyo ang tao. Dinisign po niya ang tao, mga minamahal, na meron pong kakayahan o kapangyarihan para pumili. Tama po ba? Di ba? So, ang tanong ngayon, saan mo ginagamit yung binigay ng Diyos sa iyo na karapatang pumili? Yun ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang sakalin ang hindi po uma-attend. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin po pwedeng pwersahin yung hindi nagbibigay. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin dapat hiyain yung mga hindi naglilingkod. Kasi sa totoo lang, ang lahat ng gagawin natin sa disenyo ng Panginoon, gusto niya na gagawin natin because of His given choice. Di ba? Ang tamis-tamis sa Panginoon na mag-asawa kayo. Hindi dahil obligado kayo. Di ba, preacher? Ito yung panahong napakatamis isipin. Anong natanaw mo si Ate Beth hindi mo maintindihan yung ano ba itong nararamdaman ko. Yung iba kasi, diarrhea lang pala yung naramdaman niya. Ito, talagang, bakit ang bilis ng tibok ng... At posible rin naman na sa dami ng tumingin
kay Ate Beth, hindi rin naman siya obligado sa'yo eh. Pero matamis isipin na kaya kayo mag-asawa dahil sa choice na ibinigay sa inyo, nagpasya kayo na piliin nyo ang isa't isa. Amen? No, yun po. Hindi mag-ooperate ang Diyos sa paraang pipilitin ka niya. Kasi ang matamis sa Diyos, kaya ka dumalo, kasi choice mo yun. That is your desire. That is your delight. That is your decision to attend the church, to give your tithes, to give your offering. Kaya sa church, laging sinasabi po natin, hindi tayo mag-ooperate sa church na ito sa sapilitan. Amen? Because we want the members of the church to do things with all their heart. Hindi po ako obligado sa ginagawa ko. Pero yun po ang saya ko. Yun po yung pasya ko. Na yung buhay ko sa Kanya ko gamitin. Na yung oras ko, wag kong panghinayangan, sa Kanya ko gamitin. Yung lakas ko, gamitin ko para sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, ang faithfulness po, it is a given choice. Pwede mong piliin na hindi maging tapat. At sa pagkakaalam ko, marami, yun ang pinipili. Diba? Kasi ang konsepto, sabi niya, but a faithful man, who can find? It means to say, implying po ito, na hindi marami ang pumipili na maging totoo. Hindi marami ang pumipili na maging matapat. Hindi marami ang pumipili na maging committed. Hindi marami ang desisyon nila maging consistent. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Kakaunti yan. Kaya nga ipinipreach po ito para maging desire natin, maging desisyon natin, piliin natin na magtapat sa Diyos na napakatapat. Amen? Bakit pipiliin mo magtapat sa Kanya? Kasi required ba yan? Hala ko ba kanina, required, but ngayon sabi mo, choice. Mga kapatid, wala akong pinag-iba yan. Ang Biblia po, naglalaman ng maraming utos ng Diyos. Ha? Ang tanong, sa usapang utos ng Diyos, pinilit ka ba? Ipino-point out lang sa'yo, dapat mong sundin ang utos, pero hindi ka po puwersahin. At dito pumapasok yung consequences. Di ba? Meron pong choice ang tao. Pero meron pong magiging outcome ang desisyon at pagpili ng tao. Pag pinili mo ang tama, edi may ibubungang tama. Pero pag pinili mo ang mali, huwag mo lokohin ang sarili mo. Dahil mali yung pinili mo, pagka nirip mo yung consequence, do not blame others. Diba? Do not point your finger on others. Why? Because it is the consequence of your wrong decision. That is why we need to be cautious as believer to make decision. Kaya bago ka pumunta sa Sodom at Gomorrah, pag-isipan mo munang mabuti. Direksyon ba ng Diyos sa'yo yan? So ganun din po sa buhay natin. Mga kapatid, kung ang sabi ng Bible, ikaw bilang katiwalay dapat magtapat, magpasya ka na Panginoon because it is your will, it is your desire na ako'y mabuhay ng may katapatan, ako ay magtatapat sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ko, ang buhay natin laging, araw-araw yan ha? Araw-araw yan. Hindi pwedeng hindi ka magde-decide. Araw-araw. Pag-gising mo pa lang magde-decide ka kung babangon ka ba o mahihiga ka pang matagal. Diba? Nagdedesisyon tayo araw-araw. At ito po laging sinasabi ko, kung pwede mo namang paspasyahan, kung pwede namang piliin mong maging masaya, bakit pinipili mong malungkot? Kung po pwede namang payapa at maganda ang samahan, bakit gusto mo may kaaway? Bakit gusto mo merong katalo? Bakit gusto mo may kairingan? Pwede namang magmahal, ba't pinipili mong mainis? Diba? Pwedeng masaya, pero pinipiling malungkot. Pwede naman magtapat, bakit pinipili mong hindi? Faithfulness is a given choice. Second, faithfulness is a godly character. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin ang likas ng tao, ang sabi po ng Bible, let God be true and every man a liar. So ang tao by nature, hindi tapat. Tinutulad ko nga po ito sa usapan ng pag-ibig. Ang tao po sa kalikasan, hindi natin nature yung magmahal. Ang magmahal po, likas ng Diyos.
Kaya ang sabi ng Bible, for the love of God shed abroad in our hearts. Kumbaga po, ang issue, ang idea, kaya ka natutong magmahal dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang pagmamahal na naintindihan ng tao, iba eh. Diba? Pero yung agape love, yung talagang makadiyos na pagmamahal, hindi natin likas yan. Kailangan natin ng Diyos para magawa natin yan. So, as I study the Word of God, mga kapatid, what is I realize is the same thing. Na hindi natin nature yung katapatan. Kumbaga sa pagsunod, hindi natin likas yun sumunod eh. Meron ba kayong bata na nakita na nung pagsilang niyan, tinurong, anak, gusto ko tuwing uutusan kita, gusto ko sumusuway ka sa akin, pag hindi, masasaktan ka. Meron bang ganong magulang? Gusto ko, anak, pag inutusan kita, nagdadabog ka. Gusto ko, anak, pagka inutusan kita, tumatakas ka. Gusto ko, anak, pag inutusan kita, sumasagot ka. Gusto ko, anak, magilapastangan ka. Yan ang gusto ko sa iyo, anak. Meron bang magulang na nagsabing ganyan? Titiyakin ko sa inyo, bata pa lang yan. Ang ipinoprogram nyo na sa sarili niyan, sa isip niyan. Anak ka, gusto ko paglaki mo, maging masunurin ka. Gusto ko maging mabait na bata ka. Di po ba? Pero bakit sa kabila na generally, sa pangkalahatan, ganun ang ginagawa natin, pero meron pa rin lumabas na sutil, masuwayin, di po ba? Bakit ganun? Kasi hindi natin nature yun. Di ba? Kaya nga sabi ko, in my case, I really appreciate the Lord because when I accepted Christ by faith in my heart as my Savior, wow! Yung pong klase ng pagmamahal, particularly sa magulang, naalala ko na naman tuloy ang nanay ko, ano po? So, alam nyo, yung bang idea na talagang pagsunod, pagtatapat, basta yung mga makadiyos na bagay, hindi likas ng tao yan, kailangan mo ng Diyos sa buhay mo para magawa mo yan. So ang katapatan po ay makadiyos na pag-uugali. Ang katapatan po ay likas ng Diyos na kung saan mapapasa atin o magagawa lang natin kung nasa sa atin siya. For better understanding, why not open your Bible in Philippians chapter 2? Remember that? Philippians chapter 2, verse 12. And please, this time, kunin natin yung idea. Sa verse number 12 hanggang verse number 14, tingnan niyo po ang sabi. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Kita nyo? Consistent eh. Di ba? Ito pong mga mananampalataya sa Pilipos, faithful yan. Si Paul na po ang nagsasabi, as ye have always obeyed. Meaning, may consistency sila. Okay? At ito po, ang isang taong tapat, hindi sa mata lang ng nakakakita. Hindi po doon sa mata lang ng gusto mong pagpasikatan. Diba? Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, ang sabi niya, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Yun yung honest. May nakakakita, walang nakakakita. Nandyan ang tatay, wala dyan ang tatay. Nandyan ang teacher, wala dyan ang teacher. Nandyan ang pastor, wala dyan ang pastor. Consistent. Diba? Honest. Consistent as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Anong sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling. At ano po ang pinaka masasabi nating lakas natin para magawa yan? For it is God. Amen? Nakakasunod kayo sa puntos natin? Hindi ko likas yan, hindi ko pagkatao yan, likas na makadiyos na maging totoo, likas na makadiyos na maging matapat, ang sabi po niya, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Mga kapatid, makikita nyo yung may spirituality, makikita nyo po yung nagmamature, makikita nyo po yung nature ng ating Panginoon sa mga tunay na nagtatapat sapagkat ang katapatan ay gawa ng Diyos at ito po mga kapatid ay makadiyos na pag-uugali. It is godliness. Ang katapatan po is a given choice. Ang katapatan po is a godly character. And then thirdly, ang katapatan po ay greatly commendable. Diba? Faithfulness is a given choice, it is a godly character, and it is greatly commendable. Kaya, kung magaling ka, salamat.
Sabi nga niya dito sa teksto natin kalimitan sa mga tao, ang gustong pag-usapan, galing nila. Ang gustong pag-usapan, achievements nila. Ang gustong pag-usapan, award nila. Ang gustong pag-usapan, yung maraming kasanayan po nila. Yung mga gantimpala o kung ano pa mang mga masasabi po nating ipinagmamagara at ipinagmamagaling ng tao. Most men will proclaim everyone his own goodness. A faithful man who can find. Okay? Alam niyo po, nakita ko po na kaya faithfulness ang hinahanap ng Panginoon kasi yun ang basis ng magiging commendation. So faithfulness is greatly commendable. Kaya pansinin nyo sa Bible, pagka tayo po ay nag-aral talaga, makikita nyo po na sa usapang pagharap natin sa Diyos, hindi niya itatanong kung ilang beses kang nasabitan ng medalya sa school. Hindi po magiging issue doon kung ikaw ang pinakamagaling na player sa team ninyo. Hindi issue doon kung ikaw ang laging na-award na empleyado. Ang issue po, mga kapatid, gaano ka naging tapat sa Panginoon. May basis ba yon? Tingnan nyo ho. Nung pong ibinigay yung Bible, pagharap daw natin sa Panginoon. Kasi dapat nyo pong tandaan, sa Biblia po, itinuturo na may pagharap sa Panginoon ang mga totoong mananampalataya. Siguro po, ang pinaka-basis natin, 2 Corinthians 5:10. Di ba? 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. So, very clear, may pagtayo sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon. Ang tawag po dyan, bima, judgment. Yung judgment seat of Christ. And in the Bible, it was clearly stated that that kind of judgment was designed only for believers. Diba? Sa vision nga, nakita ni John sa Revelation 22:12, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Gaano ho karami yung mga Kristiyano na nung panahon pa lang po ni Pem, hanggang sa panahon ngayon nagpapatuloy. At maghihintay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, kamusta ang Kristyanismo kahapon at ang Kristyanismo ngayon? Gaano po ka-committed, devoted, and dedicated ang mga Kristiyano noon at ang mga Kristiyano ngayon? Dito, may papakita ko po sa inyo na talagang marami pong babagsak sa faithfulness sapagkat hindi kakikitaan ng loyalty, hindi nyo pakakitaan ng honesty, hindi kakitaan ng sincerity, ng commitment at ng consistency. Mga kapatid, ang faithful, ito po yung hanggang bumalik ang Panginoon, masusumpungan siyang gayon. Amen? And you know what? When we face our Lord Jesus Christ, ang commendation na maririnig natin, well done, good and amen. So kaya dapat magpakatapat tayo kasi ang katapatan po ang commendable sa Panginoon. Di ba? So, ang ganda po nung katotohanan ito, mga kapatid. Kasi kung ang magiging commendable sa Diyos, yung lagi pong honor, nung nag-aaral siya, ilan lang po ba na honor? Naintindihan niyo po? Yung iba nga, dalawa na lang sila magkaklase, hindi pa nakakuha yung, di ba? Hindi pa nakakuha yung second honor Ang kagandahan po sa usapang Kristyanismo at sa mensahe ng katapatan, mga kapatid, kahit ikaw yung hindi mahusay magbasa noon, kahit ikaw yung halos hirap na makapasa noon, kahit ikaw yung hindi mayaman at sikat na tao, kahit hindi ikaw yung napakarami ng galing sa iyong buhay, pero dahil natutunan mo magtapat sa Diyos, mga kapatid, pagharap mo sa Panginoon, you will be greatly. Diba? Ibig sabihin, yan ang i-commend ng Panginoon. Yung katapatan po. Kaya po, nakaka-bless makita yung mga, sa church namin, ang lagi namin na-i-example ngayon, yung precious rubies Diba? Precious rubies, andyan ba kayo? Shout out! Mother Pearl, shout out! Si Mother Pearl po kasi nasa Amerika ngayon. Okay? Kasalukuyan pong ginagamit yung mga napakarami niyang English na hindi niya magamit dito sa Pilipinas. Mga kapatid, yan po, just try to imagine their age. Bagamat di naman lahat yan, talagang may mga edad na.
In fact, yung pinakatumata yung leader nila, si Ate Ma'am, pag tinignan nyo, parang mga 55 lang po yan. Di po ba? O baka nga nataas pa yung tawad ko eh. Ang ipino-point out ko, it is really great and wonderful and it is very inspiring and encouraging to see na may mga may edad na pero umaakyat pa po sa hagdan para dumalo. Nanay, di ba? Si nanay, pansinin niyo po, isa sa consistent na makikita niyo sa church yan. Kaya ako po alam yan mga kapatid, consistent na yumayakap sa akin at may kiss pa nga po yung si nanay. Tapos ikaw kabata-bata mo, kung saan mo ginagamit ang lakas mo. Di ba? Daig ka pa ng Rexona. Rexona won't let you down. Pero maraming mga Kristiyano, now you see it. Now you don't. Walang consistency. Kaya sabi ko, nakakamiss yung Kristyanismo nung unang panahon. Mga tipong matitindi yung persecution pero hindi bumibitaw eh. Di ba? Makakakita pa kaya tayo ng mga matatapat na katulad ng conviction. Meron po si Daniel, yung 3 young Hebrews. Ngayon walang persecution pero ang mga mananampalataya parang nape-persecute eh. Ngayon medyo mas maalwas at maluwag-luwag ang buhay. Di ba? Pero parang, alam niyo po, para kang naghahatak ng bayawak sa lungga. At ang nakakalungkot dyan, yung mga dating po, pagka umaten, parang may utang na loob ang Diyos. Panginoon, umaten ako ha. Alam niyo po, ang totoo lang, umaten tayo at hindi tayo umaten, okay? Pansinin natin o hindi natin pansinin ng Diyos, magtapat tayo o hindi tayo magtapat, hindi ho nababawasan ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Ang Diyos ay Diyos kahit wala tayo. Ako, ikaw, ano ka kung wala ang Diyos? Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Magpakatapat tayo sa Kanya. Huwag po nating ilalagay ang Diyos na talagang laging may kapalit sa buhay natin. Be loyal to Him. Tapos huwag nating, minsan pati sarili natin, niloloko natin, hindi po ba? So, be true. Be honest. Be sincere. And then, naniniwala tayo sa Diyos yung ginagawa natin. Be committed. Naniniwala tayong tama, yung pinaninindigan natin. Be consistent. So mga kapatid, that is the idea of faithfulness. And remember this message mga kapatid, that faithfulness is a given choice. Walang pipilit sa iyo niyan. Buong laya na makakapagpasya ka. At ang prayer ko, yung choice na ibinigay ng Panginoon sa iyo, ay gamitin mo para sa pagtatapat sa Kanya. Amen? It is a godly character. Alam niyo po, yung mga mananampalatayang tapat, mas tanaw ang Diyos sa buhay nila. Diba? Mas mararamdaman mo ang Diyos doon sa buhay ng mga taong nagtatapat. Imposible naman na maramdaman mo ang Diyos doon sa mga tao na talagang halos walang panahon sa Kanya. Mga kapatid, and it is greatly commendable. Kumbaga, ang nakaka-excite pagharap natin sa Diyos ay ang commendation na maririnig natin sa Kanya. Diba? Well done, good and faithful servant. Ang sarap na sa lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa, it is really great and wonderful that when we face the Lord someday or one day, heto ang Panginoon at sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Hindi dahil honor ka sa school, hindi dahil magaling ka sa sports, hindi dahil sa ikaw ang mataas ang posisyon sa trabaho, kundi ikaw kasi yung Kristiyano na pinili ang magtapat sa Panginoon at ang Diyos ang niyakap mo sa buhay mo. Amen? So kaya ngayong sandaling ito, kung halimbawa po magsusuri tayo ng mga sarili po natin, can we confidently say that we are really faithful? Brethren, be found faithful. Let us be faithful because our God is faithful. Gawin natin kung ano yung tama. Gawin natin kung ano makatwiran. Gawin natin kung ano yung mas rewarding, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ito yung inisip ko,
Noon, halos makipagsakitan ako ng katawan sa usapang basketball. Bakit? Kasi gusto ko ng reward eh. Gusto ko ng trophy. Gusto ko ng MVP award. Gusto ko nung, di ba, nung maging best in three-point, sabihin natin king or kung ano pa man, yung mga awards na yan. So sa usapang laro, ganun tayo. Di ba? Sa school, lahat sinasamahan natin. Lahat sinasalihan natin. Mga extra curricular activities, yung mga kung tutuusin, di ba? I mean, sabi ko, hindi mali na maging masipag sa pag-aaral. Hindi mali na maging magaling sa trabaho. Hindi mali na maging mahusay sa paglalaro. Pero magmumukhang mali ang lahat ng yan kung hindi ka matapat sa usapang sa Panginoon. Amen? Most men will proclaim everyone his own goodness. But a faithful man, who can find? Who can find? Be found faithful, brethren. Kayo ng Diyos ang nagkakaalam. Magpakatotoo po tayo. Tumayo po tayong lahat.